Nagulat siya nang makita niya ang kanyang magandang hubog na pinsan sa pagdalaw niya sa kanyang lolo na may malubhang sakit, na iniwan ng pag-aaral para maging masigasig na tagapag-alaga ng kanyang lolo. Nainiwan ng pag-aaral. Nainiwan ng pag-aaral para maging masigasig na tagapag-alaga ng kanyang lolo, pati na ang pag-aalaga sa mga maruruming gawain, maging ang paglilinis sa katawan ng kanyang lolo. Hindi naman ito nahirapan ng pinsan niya, sanay na siya. Naging napakakuryoso ng bata sa pangyayaring ito. Bakit hindi ka nalang maghanap ng trabaho? Tapusin na natin to. Naghahanap nga ako ngayon. Nung una, hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ng kapatid niya, pero nang mamatay ang lolo niya, dun lang niya naunawaan, ang lolo niya. Kasama na ang malaking bahay na pag-aari nito. Iniwan niya ang lahat sa kanyang pinsang babae na nag-alaga sa kanya. Lahat ng ari-arian niya ay naiwan sa kanyang pinsang babae. Pati ang mga kapatid ng tatay mo ay wala man lang natanggap. Napahanga siya sa katalinuhan ng pinsan niya sa mga sandaling iyon. Ilang buwang pag-aalaga lang sa lolo niya, ay nakakuha na siya ng lahat ng mana. Sa gitna ng matinding pagkagulat at inggit, isang kaiyahiyang ideya ang sumagi sa isip niya. Ilang araw lang ang nakalipas. Isinabi ng ina ni An ang isang balita na ang kanyang matandang lola ay may kanser sa bituka at nasa huling yugto na ito. Itinatago ito ngayon sa lola para hindi siya ma-stress sa natitirang panahon niya, at umaasa ang ina na bilang apo, siya ay makadalaw. Pero si On, na hindi naman gaanong malapit sa kanyang lola, ay hindi ito pinansin. Nakapokus ang atensyon niya sa laro, pati ang paulit-ulit na sermon ng kanyang ina ay kanyang kinainisan. Ngayon, nakita niya mismo kung paano ang kanyang pinsan, sa loob lamang ng ilang buwan, ay nakakuha ng napakalaking yaman na naiwan ng kanyang lolo. Matalas ang isip niya, agad niyang naisip ang sikreto sa kayamanan, kaya kinabukasan ay agad siyang pumunta sa bahay ng kanyang lola. Ngunit ang una niyang ginawa ay hindi ang pagdalaw. Kundi ang pagkuha ng litrato ng bahay ng kanyang lola, at ipinagbili niya ito online. Sino yan sa labas? Lola, ako po si An. Ngunit bago pa man niya maisip na magiging milyonaryo na siya, ay bigla na lamang siyang ginulat ng boses ng kanyang lola. Dalawa mong tito ang bumisita rin sa akin kanina. Talaga po. Bakit ninyo po ako sabay-sabay na pinuntahan? Kahit hindi ko alam kung bakit, sunod-sunod ang pagdalaw ng mga apo niya nitong mga nakaraang araw. Pero alam na alam ng lola niya sa puso, ang pagdating ng walang kwentang apo, ay tiyak na walang magandang balak. Kahit na pagpasok pa lang ni An ay nagpakita na siya ng pagiging masunurin. At may dala pa siyang paborito ng lola niyang beef noodle soup, at nag-alok pa na tutulong sa paglilinis ng bahay. Ngunit sa hindi malamang dahilan ng pagdating ni An, sumagot lang siya sa sarili. Paghahanap ng tagalinis sa 58, agad-agad, handa nang pumunta. Nakita ni character's name kung gaano siya kaingat sa sarili. Nag-isip na naman si character's name kung paano kukuhanin ang imahen na inihahandog ng lola niya araw-araw. Pero sa nakita niyang pagiging pabaya at kawalang galang niya, Lola, tutulong na lang po ako sa pagpapakulo ng tubig bukas. Okay lang po ba? Huwag na. Ganito lang, itinaboy agad ang unang pagpapakita ng pag-aalaga ni On. Pero naisip niya ang mga ari-arian na nasa pangalan ng kanyang lola. Ayaw pa rin niyang sumuko sa kanyang pangarap na yumaman bigla, kaya naman agad na nilapitan ni On ang kanyang pinsan. Plano niyang matuto rito kung paano manghingi ng pabor sa matatanda. Ngunit sa harap ng kanyang hayagang layunin na magmamana, isang tanong lamang ang itinanong sa kanya ng kanyang pinsan. Pati na rin, may naamoy ka ba noong inaalagaan mo si lola? Amoy matanda lang naman. Ibig sabihin lang noon, hindi pa kayo gaanong nagkakasama. Dapat lagi kang kasama niya hanggang sa hindi mo na maramdaman yon. Sanay na nga ako sa amoy ng tae at ihi ni lolo. Naging malalim ang iniisip ni On dahil sa sinabi ng pinsan niya, kaya kinagabihan ay inayos na niya ang kanyang mga gamit at nagpas siyang manirahan na sa bahay ni lola. Iniisip niya na basta marami siyang oras na makasama ang kanyang lola. Kaya naman ngayong pagbisita niya ay sadyang bumili siya ng maraming regalo, at naghanda pa nga siya ng isang malaking sobra para sa lola niya. Pumunta ka rito. Kung wala akong ginagawa, wala ni isa sa inyo ang pupunta. Nakita niya kung gaano katindi ang pagtutol ng lola niya. On. Kaya lang nasabi ni An ang tungkol sa sakit ng lola niya. Nung araw na dinala ka ni Mama sa ospital. Sabi ng doktor, may cancer ka. Pero ayaw sabihin sa iyo ni na lola at mama. Nung bata pa ako at nakatira rito, matagal mo akong inalagaan. Ngayon,
Ako naman ang mag-aalaga sa iyo. Marahil ay natuwa siya sa ipinapakitang pagiging tapat ng kanyang apo. Sa huli ay pumayag din ang lola na makasama siya. Sobrang na-excite naman si An sa resulta. Malapit na siya sa kanyang. Para mas maipakita ang kanyang paggalang at pagmamahal, nagdesisyon din siyang gumising ng maaga bukas para tulungan ang lola niya sa pagtitinda ng lugaw. Anong oras ka gigising bukas para magtinda ng lugaw? Alas 5. Kahit puno ng pangako ang bibig ni An. Nilate ang paggising niya. Pero paggabi naman ay... Nag-cellphone siya hanggang umaga. Nilate ang paggising niya. Nang magising siya kinabukasan, tanghali na halos. Nang makarating siya sa pwesto ng lola niya, nagtatapos na pala itong magtipon at uuwi na. Nagtatapos na pala itong magtipon at uuwi na. Bakit hindi mo ako tinawag? Ako. Bakit Bakit hindi mo ako tinawag? Hindi naman ako orasan. Sa pag-uwi nila, dumaan ang lola niya sa isang matandang kaibigan. Nalaman ni An sa pakikipag-usap na ang kausap niya ay may cancer din. Ngunit kabaligtaran sa lola niya, wala siyang kasamahan sa pamilya. May apo kang nag-aalaga sa iyo. Naiinggit ako. Ang pagkainggit ng kaibigan ng lola ay nagpasaya kay An. Ibig sabihin nito ay mayroon na siyang nagawa. Pero bago pa man matuwa si An, nang magdeposito siya ng pera sa bangko kinabukasan. Nang magdeposito ako ng pera sa bangko. Para bang magnanakaw ang turing sa akin ni lola. Lola, para bang magnanakaw ang turing sa akin ni lola. Iniwan niya ako. Lola, para bang magnanakaw ang turing sa akin ni lola. Apo mo ako, hindi magnanakaw. Dito ka lang mag-antay. Hindi lang iyon ang pag-iingat ni lola kay An. Kahit nasa bahay, ay hindi niya ito pinapasok sa kanyang silid. Alam niya naman talaga sa kanyang puso ang layunin ng mga batang iyon na lumapit sa kanya. Wala naman kundi mga pagnanasa. Araw iyon ng salo-salo ng pamilya, mga batang bihira niyang makita. Nagtipon-tipon silang lahat. Si Lola. Parang masayang-masaya si Lola ng araw na iyon. Si Lola, aminado siyang. Alam na niya ang kanyang karamdaman. Para hindi na mag-alala pa ang mga anak niya sa kalusugan niya. At pagkarinig ng dalawang tito, ay agad na ipinamalas ang kanilang pagmamahal sa ina. Ang mayamang panganay na tito ay nagsabi na siya mismo ang hahanap ng pinakamahusay na doktor para gamutin ang lola. Ang tamad na pangalawang tito ay nagsabing siya ay gagastos ng malaki para magpagawa ng mga handrail sa banyo. Para hindi na madaling matamba ang ina kapag gumagamit ng banyo. Pati ang 4 na taong gulang na anak na babae ng panganay na tito ay sumigaw at nangako, paglaki ko, mag-aaral akong maging doktor para mapagamot ang sakit ni lola. Paglaki ko, mag-aaral akong maging doktor para mapagamot ang sakit ni lola. Ngunit ang pagiging masisipag ng mga tiyuhin ko ngayon ay nagparamdam kay An ng panganib. Lalo siyang nag-aalala sa mapapano si lola kung kanino mapupunta ang mana, tulad nga ng inaasahan. Kinumpirma ng ginawa ng nanay ko kinabukasan. Ang kanyang hinala, pinalitan niya ang kanyang day shift ng night shift. Ang dahilan ay para magkaroon siya ng mas maraming oras para alagaan ang kanyang lola. Malinaw naman, ginawa rin niya iyon dahil sa sinabi ng mga tiyuhin niya kahapon. Ano ba ang hinihintay mo? Ano ba ang hinihintay mo? Ano? May sakit si mama. Dapat ko siyang alagaan. Pero sinasabi ng iba na hindi ako marunong magpasalamat. Malinaw naman, naging kalaban na rin ni An ang kanyang ina sa mga oras na iyon. Siyempre hindi siya naniniwala na ang pagmamahal ng kanyang ina ay hindi dahil sa pera. Kaya nang mag-aya ang kanyang ina na mag-swimming ang kanyang lola kinabukasan. Nang mag-swimming. Kaya nang mag-aya ang kanyang ina na mag-swimming ang kanyang lola kinabukasan, sinadya niyang sabihin ang tungkol sa pagpapalit ng schedule ng nanay niya. Lola, huwag kayong mag-alala. Gabi na ang pasok ni mama ngayon, kaya niya kayong mapagamot. Pagkarinig nga ni lola, nanlumo agad ang mukha. Siyempre, maawa ang isang ina sa anak. Isang ina, pagiging ina, anuman ang mangyari. Ayaw na ayaw niyang pabayaan ng anak na alagaan siya. Mas lalo siyang ma-stress kung patuloy kayong nag-aaway. Ako na ang magdadala kay lola para sa chemotherapy. Ako na ang pwedeng kumatawan sa iyo. Ganun na lang. Madali namang naitaboy ni An ang ina niya palayo kay lola. At siya naman ang nakikinabang. Ngayon, hindi na niya mapigilan ang pag-angat ng mga labi niya. Siya, dahil hindi niya alam ang mga proseso sa pagpapagamot sa ospital. Si An.
Punuan ang ospital. Halos wala nang mauupuan. Mahabang pila ng mga sapatos sa lobby. Lalo pang nagpayutol kay On. Halata ang pagkairita ni On. Ngunit palihim siyang binigyan ng pagbati ng kanyang pinsan. Sa susunod, sasamahan mo siyang umupo sa loob. Dagdag puntos yan para sa'yo. Ang una niyang pakay ay ang mana sa kanyang lola. Ngunit habang nakikita niya itong may sakit, unti-unting lumitaw kay Ann ang awa. Simula nang magpatingin siya sa ospital. Lola. Hindi lang siya kusang. Ipaglalagay kay Ann ang pera niya sa alkansya. Pinapayagan pa nga niya itong pumasok sa kanyang silid. Pero simula nang magpatingin siya sa ospital, parang ang daming iniisip ng lola ko. Tuwing gabi, nang puntahan siya ni lola dahil hindi siya makatulog. Ramdam na ramdam ni Ann ang matinding pagkahapon ni lola. Nanaginip ako kina mama at papa. Sa sanduan na raw nila ako pauwi. Ann. Mamamatay na ba ako? Sa sandaling iyon, naawa si Ann kay Lola, kahit na matanda na siya at lampas na sa 70, pero noon pa man, kailan may. Nang gabing iyon iniwan ni Ann ang kanyang lola sa sarili, nitong silid, tulad ng mga gabi noong bata pa siya, habang pinapakinggan ang awiting pampatulog ng lola niya, mahimbing siyang nakatulog. Salamat sa iyo. Sinusumpa mo ba ako? Sinusumpa mo ba ako? Sinabi ko lang, salamat. Anong klaseng Chino ka ba? Ni hindi mo to maintindihan. Simula ng gabing iyon, parang mas lumalim ang relasyon ng dalawa. Hindi na rin nagpupuyat si Ann. Araw-araw, maaga siyang sasama sa lola niya sa pagtitinda. Tuwing dadalhin niya ang lola niya sa ospital para magpa-check up, hindi na siya pabaya gaya ng dati. Kahit na hindi maganda ang pakiramdam ng lola niya, sinusubukan pa rin siyang paliguan ni Ann. Ang dati nilang parehong ayaw gawin, ay unti-unting tinatanggap dahil sa pag-iinit ng kanilang pagmamahalan. At para maiwasan na may mangyaring hindi inaasahan sa lola niya, kapag wala siya sa tabi nito, napakamaalaga pa ni Ann. Naglagay ako ng kamera sa sala para sa kanya. Para saan to? Para sa'yo. Para matulungan kita kung sakaling mawalan ka ng malay. Para kung sakaling maging sleeping beauty ka, mahihirapan kang maghanap ng prince na hahalik sa'yo. Sinusumpa mo ba ako? Biglang umuwi si Tio sa araw na iyon. Kasi, siya ay nagpunta para i-install ang handrail ng inodoro na ipinangako niya sa nanay. Nakita niya ang kalidad ng pagkaka-install nito na medyo pabaya. Napilitan si Ann na magduda sa tunay na dahilan ng pagpunta niya. Pag-alis niya, nais niyang pumitas ng ilang granada sa harap ng pinto. Pero ayaw na ayaw pumayag ng lola niya. Kahit na ang pangalawa ay nagpapapansin sa nanay niya na parang bata. Pero nang makaalis siya, isang lungkot ang sumilay sa mukha ng lola. Sana'y bumalik siya. Hindi na niya ako hahanapin. Sa mga sinabi ng lola, puno ng pag-aalala kay Tio Erning. At dahil dito, medyo nalungkot si Ann, ang kanyang pagsisikap sa loob ng mahabang panahon. Pero hindi pa rin niya nahijitan ang posisyon ng kanyang tiyuhin. Kaya naman, muling nilapitan niya ang kanyang pinsan, para tanungin ito, kung paano niya natiyak ang kanyang posisyon sa puso ng kanyang lolo. Paano mo nalaman na ikaw ang number 1? Sinabi ba sa'yo ng lolo mo? Hindi naman iyon sasabihin ng matanda ng diretso. Nadama mo lang. Wala akong maramdaman. Ang nararamdaman ko lang ay araw-araw niya akong sinisigawan. Parang ganito iyon, kapag binabanggit ako ni Lolo sa ibang kamag-anak, sinasabi niyang naalagaan ko siya ng maayos. Pero ang sinasabi naman ng pinsan ko rito ay hindi pa niya maintindihan. Samantalang ang tiyahin ko naman ay nagdudulot ng dagdag na problema. Iilipat niya daw si Lola sa kanila. Iilipat niya. Ang totoo niyan, gusto niyang ipakita sa lola niya ang kanyang apo. Pero alam naman ni Ann kung ano ang ibig sabihin nito. Gusto nitong makuha ang lola para sa sarili niya. Pero kailangan pang magpa-chemotherapy ng lola, masyadong mahirap yun. Nagtatrabaho naman ako sa bahay, kaya pwede ko siyang samahan. Pero paano naman niya maibibenta ang kanyang lugaw? May mga customer na siyang nagrereklamo dahil hindi siya nagtitinda. Paulit-ulit na pagtutol ni Ann. Parang may naisip din si Daeong. Kaya naman ay naiinis niyang kinuha ang isang sobra. Gusto niyang gamitin ang perang ito para mapapayag si Ann. Huwag na po, Tio. Hindi naman po dahil sa pera. Para mamili ang nanay kung mananatili siya rito. Kinabukasan ay sinama na niya ito para makilala ang lugar. Pinagmasdan niya ang masayang samahan ng mag-anak. Unti-unting nawawalan ng pag-asa si Ann. Nang magdasal siya sa templo, ay parang wala lang sa pamilya ng kanyang tito, ang kanyang lola na may kapansanan sa paglalakad. Pero kahit namamaga na ang kanyang mga paa, ay puro papuri pa rin sa kanyang tito ang sinasabi ng lola niya. Kaya naman lalong bumigat ang loob ni Ann, lalo na sa parte ng pagwi-wishing. Ang sinulat ni lola ay puro panalangin para sa dalawang tiyuhin ko. Pero pagmasdan mo ang pamilya ng panganay kong tiyuhin, wala ni isa man sa kanila ang nagbanggit ng pangalan ni Lola. Walang nag-wish para sa'yo. Sa tingin ko, ayaw talaga ni Tito Yong na makipagkapiling sa'yo. Ang wish niya ay yung magiging ani niya sa huli. May pamilya na siya. Siyempre, ang pamilya muna ang uunahin. Hindi ba pamilya mo siya?
Pinagmasdan niya ang pag-alis ni On na may galit. Ang tingin ni Lola, napako sa hiling ni On. Isang pangungusap lang ang nakasulat doon. Ang pinakatapat na panalangin para kay Lola. Ang pagpapalang ito, sa sandaling ito, ay lubos. Nasa pag-uwi, Lola. Ayan. Masakit ang paa ko. Maalagang pumili si Ayan ng maraming sapatos para kay Lola. Tapos umupo sa sahig at tinulungan siyang isa-isang subukan. Pinagmasdan ng apo na seryosong nag-aayos. Hindi napigilan ng Lola ang magtanong ng mga salitang matagal na niyang gustong sabihin. On. Naghahasik ka rin ba ng pag-asa para umani? Natigilan si On at hindi alam ang isasagot. Kaya naman ginaya ko ang tono ni nanay at sumagot. Ako. Katulad ni Kuya Gang. Gusto kong maging full-time apo mo. Ang dami mong kalokohan. Hindi maintindihan ni Lola kung totoo ba o hindi ang sinasabi ni On. Pero sa mga oras na iyon, sana totoo nga ang lahat. Sana, habang lumalala ang sakit niya, lalo ring nanghina ang katawan ni Lola, pati ang buhok niya ay naglalagas ng husto. Tuwing nakikita ni On ang mga puting buhok ni Lola na nakakalat, ay labis siyang nasasaktan. Alam niya sa kanyang puso, konti na lang ang natitirang panahon ni Lola para sa mga susunod pang araw. Dahil sa chemotherapy, napilitang magpagupit ng lahat ng buhok ang Lola para hindi matakot si Lola. Lagi siyang kasama ni A. Hindi siya iniwan. Lagi siyang kasama ni A. Hindi siya iniwan. Lagi siyang kasama ni A, hindi siya iniwan. Araw-araw siyang laging nasa tabi ng kanyang lola. Araw-araw siyang laging nasa tabi ng kanyang lola. Araw, sasamahan niya ang lola niya sa paglalaro ng barahan na ayaw laruin ng iba. Sasamahan niya ang lola niya sa pag-upo sa may eskinita at hihintayin ang kanyang mga anak na silipin man lang siya. At gagawin pa rin niya ito tulad ng dati. Paminsan-minsan ay nag-aaway kami ni Lola. Pero iba na ngayon. Wala na siyang lakas para sumagot. Nag-iisa ka na. Nag-iisa ba ako? Hindi ko alam. Nag-iisa ba ako? Hindi ko alam. Nag-iisa ba ako? Hindi ko alam. Nag-iisa ba? Buhay. Pero ayaw ko sa ikalawang araw ng bagong taon. Puno ang ref ng mga tira. At ako. Kailangan itong ubusin lahat isa-isa. Kalmado ang tono ni Lola, pero nakaka-suffocate pakinggan. Ang mga taong kayang tiisin ang pag-iisa, tiyak na napakalakas ng loob niya. Pero ang mga tira-tirang pagkain sa ref, para bang isang kulungan na bakal na may mga tinik. Nang mga sandaling iyon, nagdesisyon si Ann sa kanyang isipan, na kailangan niyang samahan ng mabuti ang kanyang lola sa mga huling araw nito. Pero habang sila'y nasa gitna ng mga simpleng araw, mas lalong humihigpit ang yakap nila. Isang lalaking bigla na lang dumating sa araw na iyon, ay tuluyang sumairas sa kanilang pagmamahalan. Magandang araw po, tita. May nakita po kasi akong post na ibinebenta raw ang bahay na ito. Nag-message po ako pero walang sumasagot. Tita, tingnan niyo po, hindi makapaniwala ang lola sa narinig, na araw-araw pala'y nagpupuyat ang apo para alagaan siya. Ang pakay pa rin niya ay ang mga ari-arian na nasa pangalan niya. Ang mga litratong kuha ni Ann ng bahay na ipinagbibili noon, ngayon ay naging simula na ng pagkasira ng kanilang relasyon. Hindi naman siya sinaway kaagad ni lola kay Ann, kundi naglabas siya ng bagong bili niyang damit at sinuot niya ito kay Ann. Pagkatapos ng ikatlong chemotherapy ko, gagaling na ako. Hindi mo na ako kailangang alagaan. Papatanggal mo ba ako? Pagkatapos ay pumunta ulit si Lola sa ilalim ng puno ng granada. Puno. Pagkatapos ay pumunta ulit si Lola sa ilalim ng puno ng granada, at maingat na pumitas ng isang granada na hindi niya hinahayaang hawakan ng iba. Doon lang, naunawaan ni Ann, ang punong granada na ito ay para sa akin mismo. Para sa akin mismo. Isang pangako namin ng lola ko noong bata pa ako. Kasing edad mo ang punong ito. Sabi nila,
Kung magtatanim ka ng granada, magiging malusog ang anak mo. Sabi mo sa akin, kapag may bunga na ang puno, hindi ko pwedeng ibigay ang mga granada sa kahit sino, para lang sa akin iyon. Nakalimutan ko na ang lahat ng mga sinabi ko noong bata pa ako, pero sinunod naman ito ng aking lola ng maayos sa loob ng ilang dekada. Dahil dito, lalong lumala ang pagsisisi ko sa aking lola. Payagan mo muna akong manatili dito sandali. Aalis na ako kapag gumaling ka na. Pwede ba kitang samahan bukas sa isang lugar? La. Doon ay isang napakagara at malaking bahay. Nakikita ang masayang samahan nila ng kuya niya. Masaya rin si An para sa lola niya. Ngunit nang sabihin ng lola na manghihiram siya ng 1,000,000 para sa puntod, biglang nagbago ang ugali ng dati malapit na kuya. Ang ibinigay ni na mama at papa sa akin, di ba? Nandoon ka rin naman at nakikinig. Putulin na. Pero ako ang nagpupunas ng kanilang kalat. Pero ako ang nagpupunas ng kanilang kalat. Bakit wala pa akong natatanggap na kahit ano? Hanggang dulo. Tama ang ginawa nila. Hanggang dulo. Kahit ibigay pa sa'yo. Gupitin hanggang dulo. Sa huli ay mapupunta rin yan sa iyong walang kwentang asawa. Pero ang walang kwentang asawa ko, ay inayos ng mga magulang ko para sa akin. Gupitin. Basta wala akong perang maibibigay sa'yo. Gupitin. Gupitin hanggang dulo. Hanapin mo ang iyong mga inapo. Si An ay nakaupo sa gilid, tahimik na nanonood. Hindi niya talaga maintindihan kung bakit ganoon na lamang ang pagtataboy ng kanyang kuya sa kanyang lola. Hindi niya talaga maintindihan kung bakit ganoon na lamang ang pagtataboy ng kanyang kuya sa kanyang lola. Hindi niya talaga maintindihan kung bakit ganoon na lamang ang pagtataboy ng kanyang kuya sa kanyang lola. Ngunit kailangan pa ring ipilit na makuha ang para sa kanya. Pauwi na kami kasama si Lola. Hindi niya napigil ang magtanong, bakit gusto mong bumili ng malaking libingan? Gusto ko ng magandang lupa. Para sa ikauunlad ng aking mga apo at apo sa tuhod. At ang iba pa ay may isip na, mabuti silang mga anak. Para kay On, puro kalokohan ang mga sinasabi ni Lola. Naniniwala siya na kapag namatay na ang isang tao, wala na. Kahit pa yumaman pa ang mga apo, wala na siyang pakialam doon pagkatapos. Pagkamatay ko. Kahit pa magpakalat ka pa ng bulaklak nang walang pakialam, babalik ako para manghingi ng hustisya sa'yo. Sige, halika na. Sana makapunta ka. Sa araw ng mga patay, hindi mo naman alam kung sino ang pupunta at kung sino ang hindi. Posibleng magpaupo ng tao si Tito Gang para mag-alay sa puntod. Ako naman, maaaring maghanap ako ng puntod sa Google Maps. Tapos magbibigay ako ng paggalang. Kung malaki ang sementeryo, marahil ay pupunta kayong lahat. Kinilabutan si An sa sinabi ng lola niya. Kahit malapit na siyang makarating sa langit, ang pinakamalaking hiling ng matanda ay ang madalas na pagdalaw ng mga anak niya. Hindi napigilan ni An na hawakan ng kamay ng lola niya. Ito ang tanging makakaya niyang ibigay na pinakamagandang pang-aliw sa lola niya. Ngunit ang karamdaman, ni hindi man niya binagal ang kanyang mga hakbang sa mga panahong payapa habang lumalala ang kalusugan ng kanyang lola. Isang masakit na balita ang ibinalita sa kanila ng doktor. Ang kalagayan ng lola niya ay nasa punto na hindi na kayang kontrolin. Ang pagpapatuloy ng paggamot ay magdudulot lamang ng karagdagang sakit sa kanya. Nakita niya ang kanyang anak na umiiyak ng walang tigil. Ang ningning sa mga mata ng lola niya ay biglang naglaho. Nang gabing iyon, biglang lumala ang kalagayan ng lola niya. Ang sakit ang halos nag-aalis ng kanyang lakas ng loob na magpatuloy. Tay, Nay, nasaan kayo? Sobrang sakit. Ayoko na. Dinala kaagad ni Ann sa ospital ang lola niya ng gabing iyon. Nang malaman nilang kritikal na ang lola, agad ding dumating ang dalawang tiyuhin niya. Ngunit ang unang ginawa ng panganay na tiyuhin. Pero iniisip mo lang ang mana sa nanay mo. Nasaan ang titulo ng lupa ni mama? Buhay pa naman si mama. Ganyan kakabilis mag-isip. Dapat lang naman na ayusin, di ba? Mas madali pang ayusin ngayon kaysa mamaya. Tama ba ang ginagawa mo?
Ayon sa asawa mo, tingnan mo. Kaya nga ayaw kong maging parte ng pamilyang ito. Bakit ninyo Gina ganito ang asawa ko? Hindi ba siya parte ng pamilya ninyo? Nasaan ang titulo ng lupa? Nasa aparador sa bahay ni Mama. Nakuha na ang kinaroroonan ng titulo ng lupa. Mabilis na umalis si Kuya nang hindi lumilingon. Ayaw na ayaw niyang magsayang ng kahit konting oras sa mga kamag-anak na ito. Ni isang saglit, ngunit hindi inaasahan ng lahat. Pagkaalis ni Kuya, ibinigay agad ni Mama ang titulo ng lupa sa Sag-alerong si ikalawang pinsan. Ilipat mo na agad ang pangalan. Pupunta na ako. Nakapagdesisyon na pala si Lola noon pa. At sa huli, ang ari-arian niya ay ipinagkaloob niya sa kanyang pangalawang anak na maraming utang. Habang pinapanood ko ang likod ni Tio habang masayang umalis na dala ang titulo ng lupa, nawalan ng laman ng utak ni An. Ano ba to? Ang bahay sa huli ay napunta pala iyon sa kamay ng Sag-alerong tito ko. Lalo siyang nagalit ng pag-isipan niya ito. Habang nagbabayad ang nanay niya, agad niyang kinausap ang lola niya. Hindi ba't may sweldo ka sa pag-aalaga? Wala na akong maibibigay sa'yo. Huwag mo na rin akong alagaan. Hindi ko ba naman kayo inaalagaan ng maayos? Napakaganda. Bakit hindi ako ang nasa unang pwesto? Anong pwesto ko? Sagutin mo ako. Sagutin mo ang lola ko. Ang tanga-tanga mo naman. Mali ang minahal mo. Katahimikan ng lola, lalo pang nagalit si An. Iniwan niya ang kanyang lola, at umalis na hindi man lang lumingon. At simula ng araw na iyon, hindi na muling bumisita si An sa kanyang lola. Muli siyang nahumaling sa paglalaro, pero marahil kahit siya mismo ay hindi napansin. Unti-unti nang nagbabago ang kanyang buhay. Sanay na siyang magising ng alas 4:30 ng umaga araw-araw. Araw-araw niya ring kusang tinutulungan ng kanyang ina sa mga gawaing bahay. Isang araw, pag-uwi ng kanyang ina, sinabi nito sa kanya na, nakakita na ng bibili ang kanyang tito. Ipagbibili na nila ang bahay ng kanyang lola. Ano ang iniisip mo? Hindi ba gusto mo rin naman ang bahay ng lola mo? Kailan pa ako nagkaroon ng ganun? Kung hindi, bakit mo kailangang pumunta sa lola mo tuwing magpapalit ka ng shift? Dahil nami-miss ko si lola. Doon lang nalaman ni An na hindi pa pala nakapunta ang kanyang ina sa bahay ng lola niya. Mahal na mahal niya lang talaga ang kanyang ina pag wala ka sa bahay. Ang tahimik ng bahay. Nalulungkot ka ba? Sa wakas, naunawaan ko na, nang lumipat na ang lahat. Ang nararamdaman pala ni Lola sa loob-loob niya. Napaisip si An sa sinabi ng ina niya tungkol kay Lola. Kusa niyang kinuha ang kanyang telepono, at binuksan ang dating naka-install na kamera. Ang nakita niya ay ang mag-isang figure ni Lola. Kumain siya mag-isa. Natutulog ang tao. Isang tao ang nakaupo at tulala sa walang laman na silid. Tulala si Carrie. Isang tao ang nakaupo at tulala sa walang laman na silid. Karamihan sa oras, nakatingin sa walang taong eskinita, naghihintay sa mga bata na dalawin siya. Ngunit ang tanging may kulay, kaya pala natutunan niyang mag-selfie gamit ang mga effects ng cellphone. Nang makita niya iyon, hindi na napigilan ni An. Napagpasyahan niyang ilipat sa piling niya ang kanyang lola. Napagpasyahan niyang ilipat sa piling niya ang kanyang lola. Napagpasyahan niyang ilipat sa piling niya ang kanyang lola. Ngunit nang makita niya si Irby, nalaman kong ipinagbili ni Kuya ang bahay. At dinala niya si Lola sa nursing home. Kakatulog lang ni Lola. Nabayaran ko na lahat ng utang ko. May natira pa akong pera. Dapat mong kunin. Hindi na kailangan. Kunin mo na. Simula ngayon, walang ibang tutulong pa sa iyo. Simula ngayon, walang ibang tutulong pa sa iyo. Simula ngayon, walang ibang tutulong pa sa iyo. Ang kwarto ni Lola. Bukod sa isang maliit na kama, wala na siyang ibang espasyo para gumalaw. Ang tanging naaalala pa ni An sa buong silid ay ang amoy ng matanda na nagkalat sa lahat ng dako. Sino po yun? Apo mong walang silbi? Lola, kumain ka na ba?
Parang mas tumanda pa si Lola. Halos wala na siyang lakas magsalita. Ang damit niya, nakabukas ang butones. Ito ang pinakaayaw niya sa lahat. Ngayon lalong lumalala ang kawalan niya ng magawa. Sunod na lang siya sa gusto ng iba. Para maipakita ko naman ang aking kaseksihan alternasyon. Lola, umuwi na po tayo. Magluluto po ako ng lugaw para sa inyo. Dinala ni Ann ang lola niya pauwi sa kanilang bahay. Pati na ang puno ng granada sa may pintuan ng lola niya na sumisimbolo ng alaala. Sa pag-aalaga ni Nanay at Ann, parang gumanda ang itsura ni Lola kumpara noon. Hindi mo dapat ginagawa yung pagkain ng expired na pagkain gaya ko. Namamana ba ang kanser? Alam ko. Mana ang anak sa yaman, mana ang anak na babae sa kanser. Ang pagmamahal ng isang ina ay hindi alam kung paano ipahayag. Mahal niya ang bawat isa sa kanyang mga anak dahil lang sa tradisyonal na pag-iisip na mas pinahahalagahan ang mga lalaki kaysa sa mga babae. Ang pagdagdag ng pera ay magpapabalanse sa pagmamahal na ito. At ganun na lang kabilis, dumating na ang araw ng pagtitipon sa bagong taon. Ngunit ang tiyuhin ko ay nanatili sa sasakyan at ayaw bumaba. Iniisip pa rin niya ang tungkol sa bahay. Tiyo, alam mo ba? Sinabi sa akin noon ni Lola, sabi niya, dati, ang paborito niyang pagkain ay karne ng baka, pero madalas kang magkasakit noong bata ka pa. Kaya naman pinakiusapan ni Lola ang ina ng awa na alagaan ka, para maging malusog ka. Ang kondisyon ay habang buhay na. Ang karne ng baka ang paborito noon ni Lola, hanggang ngayon lang. Natuklasan na ni Kuya ang pagmamahal ng ina. Hindi siya nagkaroon ng paborito sa mga anak. Gusto ko lang na maging maayos ang buhay ng bawat bata. Pero nang maintindihan na niya ang lahat, ang pagpapakita ng pagmamahal na ito ay huli na. Ang sakit na ng lola niya ay nasa kritikal na yugto na. Ngayon, maging ang pagsasalita ay isang luho na para sa kanya. Nang gabing iyon, si Anna mahimbing na natutulog ay biglang nagising. Para bang may naamoy siyang kakaiba. Dali-daling tumakbo sa tabi ng lola. Nakita niyang ginamit ng lola ang huling lakas, at nagunat ng isang daliri, parang siya na ngayon ang una sa puso ng lola. Awit ng lola. Sa huli, si Lola ay sumakabilang buhay dala ang panghihinayang. Sa araw ng libing, isang mangkok ng kanyang paboritong beef noodle soup ang espesyal na inihanda ni Ann para sa kanya. Ang paborito niyang beef noodle soup para manalangin para sa panganay niyang anak habang buhay siyang ayaw kumain ng karne ng baka. Sa sandaling ito marahil ay tila isang pagsagot sa beef noodle soup ng kanyang apo. Nang ang lahat ay handa na para sa libing, biglang may tumawag kay Ann, isang hindi kilalang numero. Sinabihan siya ng kausap na mayroon siyang 1,000,000 pisong deposito sa pangalan niya na matured na, at tinanong kung ipapakuha niya o ipagpapatuloy ang pag-iimpok. Akala niya ay isa lang itong karaniwang panloloko sa telepono. Ngunit nang umuwi siya at ayusin ang mga gamit ng kanyang lola, natuklasan niya ang huling regalo ng kanyang lola sa kanya. Iyon ay ang lugar na hindi kailanman pinapasok ni Lola sa kanya, ang passbook sa bangko na iyon. Ang sunod-sunod na deposito ay pawang pangalan ni Ann. Ngunit si Ann ay hindi naman maalala kung kailan niya binuksan ang ganitong uri ng account. Nang nais niyang i-recall ang tawag para tanungin ng malinaw sa bangko, ang isang tren na mabilis na dumaan. Biglang binuhay ang kanyang mga alaala noong pagkabata. Bilisan na natin, magsasara na ang bangko. Lola, bagalan mo naman ang lakad mo. Magbubukas ako ng account, nakikita mo ba? Mag-iipon ako para sa iyo. Ikaw, nakakuha ka ng pang. Mag-iipon ako rito taon-taon. Kaya mo kayang mag-ipon hanggang sa mamatay ka. Gusto kong makapag-ipon ng milyon-milyon. Grabe! Sinusumpa mo ba akong mamatay? Anong gagawin mo sa 1,000,000? Bibilhan kita ng bagong bahay. Lola, napakamatanda na ng bahay mo. Ang dami ng ipis. Biglang bumalik ang alaala. Lubos na nasiraan ng loob si Ann. Ang lahat ng kanyang pagkamuhi sa Lola, mayroon. Ang pagmamahal ni Lola ay hindi kailanman naglaho kahit kailan. Lagi itong naroon, patago at patuloy na lumalago. Kukunin ko.
Iniutos ko kay Ann na kunin ang lahat ng 1,000,000. Ginamit niya ang perang yon para bilhan si Lola ng puntod na matagal na niyang pinapangarap. Hindi lang yun ang bagong bahay na gusto niya, kundi ang pinaka-perpektong regalo ng apo para kay Lola. Lola, aalis na kami. Lola, nadaanan na namin ang karinderya ng lugaw. Lola, nakatawid na kami ng tulay. Lola, nandito na kami sa bagong bahay. Sa buong biyahe, naaalala ko ang mga alaala noon. Sasabihin ko lagi kay Lola, sa loob lang ng maikling 30 minuto. Para bang nilakad ko na ang pinakamahirap na yugto ng buhay ni Lola. Lola, ikaw ang una sa puso ko. Pagkaraan ng 1 taon, araw ng paggunita kay Lola, kumpleto ang pamilya. Sa marangyang puntod ng kanyang lola, kinuha pa rin ni Ann ang mga petals at basta na lang ibinudbod sa puntod. Ngunit ngayong beses, parang narinig na naman niya ang pagsaway ng kanyang lola. Pagkamatay ko, huwag kang basta-basta magbubudbad ng bulaklak. Babalik ako para manghingi ng hustisya sa'yo. Tinitigan ni Ann ang mga bulaklak sa kanyang kamay. Tingnan ko ulit ang puntod ni Lola. Biglang may humihip na hangin. Naramdaman niyang nasa tabi lang niya si Lola. Siguro ang lahat ng pagmamahal sa buhay ay gaya rin ng marahang hangin na ito. Mabilis minsan, mabagal minsan. Minsan malamig, minsan mainit. Maaaring maging komplikado ito hanggang sa huli. Hindi mo ito magagawang ilarawan gamit ang iisang salita. Ang pangalan nito. Ang damdamin ng mga tao ay mahirap ipahayag. Maraming taos-pusong pagmamalasakit ay tahimik na umiiral sa mga sikip na sulok, parang mga bulaklak na walang sikat ng araw, na unti-unting lumalaki sa gitna ng pagdadalamhati. Ngunit kapag nalaman mong may taong nagmamahal sa iyo nang walang hinihinging kapalit, ngunit kadalasan ay huli na ang lahat para makapagpasalamat ng harapan. Doon sa mga oras na iyon, mo lamang mapagtatanto, ang pagmamahal sa pamilya pala ang mas mahalaga pa kaysa sa lumang bahay. Hanggang dulo. Hanggang dulo. Hanggang dulo.